Maaring mahirap itong paniwalaan. Ngunit bago pa man uminom ng anumang gamot ang ilang mga ginoong senior upang maibalik ang kanilang dating lakas at tigas, ito muna ang kanilang hinahanap. Kapag nalaman ninyo ang dahilan, tiyak na gugustuhin nyo rin itong subukan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Antonio Reyes, isang specialist sa holistic at natural medicine sa loob ng 28 taon. Sa edad kong 57, marami na akong nakitang pagbabagong pinagdadaanan ng mga kalalakihan pagtanda. Karaniwan nating iniisip na ang problema ay nasa mismong organo na natin. Ngunit ang totoo, ang pagiging magaspang ng balat, ang paghina ng pandama, at ang labis na pagkiskis, friction, ang sumisira sa pundasyon ng ating kalusugang sexual. Noong tayo ay bata pa, hindi natin pansin ang kaunting panunuyo o pagkiskis ng balat. Ngunit para sa mga senior, ito na pala ang huling dahilan kung bakit tuluyang nawawala ang ating reaksyon. Ayon sa pag-aaral ng European Association of Urology at ng research team mula sa UCLA, ang kakayahang sexual ay hindi lamang usapin ng daloy ng dugo. Ang pangangalaga sa balat, ang pagpapanatili ng pagiging sensitibo ng pandama, at ang pag-iwas sa pagkiskis ang mga pangunahing susi. Sa katunayan, para sa mga may edad na, ang mga salik na ito ang nagtatakda ng higit sa 40% ng tatagal ng inyong ereksyon. Kaya naman, sa aking mga pasyente, mayroon akong isang napakasimpleng payo. Ito lang po, kapag idinagdad ninyo ito bago at pagkatapos ng pakikipagtalik o isinama sa inyong routine ng pag-aalaga sa sarili, mababawasan ang pagkiskis, magiging mas sensitibo ang inyong pandama, at mapapanatili ang daloy ng dugo. Mararamdaman ninyo mismo ang sandali kung kailan magsisimulang bumalik ang inyong dating sigla. Sa videong ito, tatalakayin natin kung bakit ang isang gamit na ito ay kayang baguhin ang buhay ng isang senior at kung paano ito gagamitin ng tama upang ang tigas, tatagal at pakiramdam ay sabay-sabay na manumbalik batay sa medikal na basehan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, i-like ang video, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat din sa pag-share nito. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Sa totoo lang, ang tinutukoy ko pong sikreto ay walang iba kundi ang Vaseline, petroleum jelly. Nagulat ba kayo? Maaaring isipin ninyo, bakit Vaseline ang pinag-uusapan natin sa usaping panlalaki? Ngunit ang mas nakakamangha ay halos lahat tayong mga Pilipino ay mayroon nito sa ating mga bahay. Sa loob ng drawer, sa tokador o sa banyo, nariyan lang yan. Sa buong buhay natin, ginagamit lang natin ito sa labi o sa sugat. Pero hindi natin alam na ito pala ang pinakamura at pinaka-epektibong kadamitan para maibalik ang sigla ng mga nakatatandang kalalakihan. Bakit na ba binabago ng Vaseline ang reaksyon ng ating katawan? Ang dahilan ay simple, ngunit napakahalaga. Habang tumatanda, ang ating maselang bahagi ay nagiging tuyo at matigas, parang isang lumang instrumento na mahirap ng tugtugin. Dahil dito, humihina ang pandama at hindi na natin kayang tagalan ang kahit kaunting pagkiskis. Kaya naman nawawala ang pagkakataong manatiling matigas. Dito pumapasok ang Vaseline bilang isang high-quality lubricant na nagbibigay ng proteksyon at tamang kondisyon sa ating katawan. Mayroon itong matibay na siyentipikong basehan. Ayon sa UCLA at European Medical Societies, ang pagpapanatili ng moisture sa balat ay nagpapataas ng reaksyon ng ating sensory receptors ng hanggang 40%. Kapag nabawasan ng pagkiskis, ang tagal ng ereksyon ay humahaba ng average na 30%. At dahil may proteksyon ng balat, naiiwasan ang maliliit na sugat, micro-tears, kaya mas nagiging malakas ang reaksyon sa susunod na estimulasyon. Sa madaling salita, bagamat hindi gamot ang Vaseline para sa daloy ng dugo, ito ang nagsisilbing booster
upang maging handa ang ating pakiramdam at daloy ng dugo sa loob ng katawan. Maging sa tradisyonal na medisina ng silangan, binabanggit na ang kalusugan ng ating panlabas na balat ay salamin ng sigla ng ating internal na enerhiya. Kapag ang balat ay tuyo, ang daloy ng ating buhay o enerhiya ay natutuyo rin. Ibig sabihin, kapag pinalambot natin ang labas, unang magrereaksyon ang loob. Kaya ang unang payo ko sa aking klinika, ilabas nyo na ang Vaseline na nasa bahay nyo. Mura lang ito, pero ang epekto ay higit pa sa inyong inaasahan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ito gagamitin ng tama para sa mabilis na pagbabago. Mga Ginoo, kapag hawak nyo na ang Vaseline, ang mahalaga ay saan, paano, at ang tamang pagkakasunod-sunod. Marami ang nagsasabi, ipapahid lang naman, 'di ba? Hindi po ganun kasimple. Kapag alam nyo ang tamang paraan, agad ninyong mararamdaman ang pagkakiba. Unang hakbang. Ang routine ng pagpapainit sa perineum, singit. Kumuha ng kaunting-kaunti lamang na Vaseline sa dulo ng daliri at dahan-dahang ipahid sa bahagi sa pagitan ng bayag at butas ng puwet, ang tinatawag nating perineum. Ang layunin dito ay parang pagbubukas ng pinto. Isipin ninyo na parang nilalagyan ninyo ng langis ang isang lumang pinto para hindi ito kumaluskos. Ang init ng inyong palad at ang dulas ng Vaseline ay dahan-dahang gigising sa mga kalamnan sa balakang, pelvic muscles, at mga nerves sa bahaging iyon. Ikalawang hakbang, microcirculation stimulation. Dahil ang Vaseline ay bumubuo ng proteksyon sa balat, mawawala ang hapdi mula sa pagkiskis. Sa pamamagitan ng banayad na pagdiin at pabilong na pagmasahe, mas malalim na makakarating ang estimulasyon. Maraming kalalakihan ang agad na nakakaramdam na ang daloy ng dugo ay nagtitipon patungo sa gitna. Tugma ito sa pag-aaral ng UCLA na ang banayad na pressure ay nagpapataas ng nerve activity ng hanggang 3.5 millivolts. Ikatlong hakbang, pagpapatalas ng pandama sa base ng organo. Dito, hindi kailangan ang malakas na puwersa. Ang layunin ay gisingin ang pakiramdam. Lagyan ng kaunting Vaseline ang pinakapuno ng inyong maselang bahagi. Ang lambot na hatid nito ay magsisilbing cushion na nagpapatindi sa bawat galaw, kaya mas nagiging gising ang inyong sensory receptors. Sa mga lumang kasulatan ng medisina, inilalarawan ito bilang sandali ng paglikha ng ripples sa isang tahimik na lawa. Sa aking karanasan sa klinika, maraming senior ang nagsasabing, "Dok, biglang uminit at naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo." Ikaapat na hakbang, pagsabay sa paghinga. Habang ginagawa ito, huminga ng malalim. Kapag lumalanghap, bahagyang diinan ng perineum. Kapag humihinga ng pabalas, dahan-dahang bitawan. Ang simpleng ritmong ito ay nakakapagpataas ng daloy ng dugo ng 18% hanggang 25% ayon sa mga pag-aaral. Dito, ang Vaseline ang nagpapadulas sa proseso para hindi mapagod ang inyong mga kalamnan. Huling hakbang, ang kabuuang koneksyon. Pagdugtong-dugtungin ang haplos mula sa perineum hanggang sa gitnang bahagi sa isang tuloy-tuloy na daloy. Dito, mararamdaman ng maraming lalaki ang mainit na enerhiya na nagmumula sa loob. Ang Vaseline ay hindi lamang isang pamahid, ito ay isang tulay na gumigising sa tulog ninyong pandama at sirkulasyon. Kapag gising na ang inyong pandama, ang susunod na hamon ay ang sustainability o ang tagal. Dito, madalas kinakapos ang mga senior. Ang susi sa pagtatagal ay hindi ang lakas, kundi ang dahan-dahang pagtaas ng ritmo. Kapag uminit na ang pakiramdam, panatilihin ang daloy sa pamamagitan ng banayad na paghaplos gamit ang Vaseline. Huwag itong biglain dahil mawawala ang momentum at huwag din namang sobrang lakas dahil madaling mapapagod ang inyong pandama. Isang mahalagang paalala rin,
Huwag sumobra sa dami ng Vaseline. Ang layunin ay proteksyon, hindi ang sobrang dulas na mawawala na ang inyong pakiramdam. Kapag nakaramdam ng kirot o kakaibang kuryente, huminto muna. Senyales iyon ng sobrang estimulasyon. Para sa mga edad 60 pataas, napakahalaga ng warming up o pagpapainit. Kung bibiglain, mabilis ding mawawala ang reaksyon. Para naman sa mga may diabetes o sakit sa puso, gawing mas banayad ang pagdiin dahil mas sensitibo ang inyong mga ugat. Ang pagpapanatili ng lakas ay hindi isang pakikipagbuno. Ito ay isang sining ng ritmo at daloy. At ang Vaseline ang inyong tahimik ngunit malakas na katuwang sa sining na ito. Sa tuwing sinusunod ng aking mga pasyente ang rutinang ito, madalas nilang sabihin, "Dok, akala ko po ay dahil lang sa tanda kaya ako mahina na. Pero ngayon, kulang naramdaman na buhay pa pala ang katawan ko." Sa tuwing naririnig ko yan, lalo akong nagaganahang tumulong. Dahil ang lakas ng isang lalaki ay hindi lang tungkol sa pisikal na kakayahan, ito ay tungkol sa inyong kumpiyansa sa sarili, sa inyong relasyon, at sa inyong sigla sa buhay. Maaring matagal na kayong nag-aalala ng mag-isa. Baka akala ninyo ay dapat na kayong sumuko. Ngunit sana, ang rutinang itinuro ko ngayon ang maging unang hakbang sa muling pagising ng inyong katawan at isipan. Dito sa channel na ito, patuloy ko kayong tutulungan sa inyong kalusugan sa paraang makatotohanan, tapat at may malasakit. Nais ko pong saksihan ang inyong muling paglakas. Kung nakatulong sa inyo ang videong ito, paki-subscribe, like at notification bell po. Ang bawat click ninyo ay malaking suporta para sa akin na maghanda pa ng mga susunod na tips. Hindi pa tayo tapos, mga Ginoo? Ngayon pa lang tayo tunay na magsisimula. Maraming salamat po at pagpalain kayo.